Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Naalarma daw ang mga buwaka ng ina dahil sa sinabi nga ni Inday Sara na kapag may gumurgur sa kanya ay may nabili na siya na na maggurgur doon sa tatlong addictus. Okay? Tatlong bangag. Alright. Ngayon, mga kababayan, yan ang ina-highlight nila na nakaka-alarma. Dapat na-alarm ang buhay ng sambayan ng Pilipino dahil sa sinabi ni Inday Sara, dahil salalay, ang buhay ng presidenteng bangag. Ang putang kaputaputahan ni Lisa Tanas, ni Tambaloslos at ni Marcos Jr., yan ang tatlong yan at ang kanilang mga cohorts ang threat sa Pilipinas. Kaya nga ang tanong ko sa inyo, sino ba ang threat? Yung addict na si Lisa at si Bangag o si Inday Sara na nag-present ng kanyang pulburon test, although nagbigay si Marcos, 2022 para siya nagbigay. Although hanggang ngayon, hindi pa rin pinapakinggan ni Marcos Jr., hindi rin nila dinideny na addict siya. Walang denial. Sino ang threat? Ang addict na addict, mga kapalangga, o yung naghahamon na si Inday Sara na lahat kayo magpa-pulburon test, magpa-neuro test sa kabila ng kanilang paninira dito kay Sara Duterte. Ngayon, mga kababayan, syempre pinagtutulungan nila ang Inday Sara kasi nga gusto nilang mawala ang Duterte sa eksena ng politika. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ito ay usapin ng Pilipino na no matter what gusto mo si Sara o hindi, na meron kang addict na presidente. Kaya mamaya, available ka, pumunta ka dyan sa EDSA Shrine. Kasi tuloy-tuloy yan, alas 4 ng hapon, dyan nagtitipon-tipon ang mga taong gustong palitan o wakasan na ang pagiging addict o na may isang addict na presidente. Syunga ka na lang ba palangga? Kung nakikita mo, sabi nga ni Inday Sara, walang decision-making skills ang bangag na presidente, kaya nagkaletse-letse ang buhay ninyo pagdating dyan sa pagmamanage ng pera sa ating bayan. Diba? Na-compromise ang buhay ng mga Pilipino. Nagurgur ang mga mahal nyo sa buhay. Naanod ang inyong mga bahay. Naanod ang inyong mga appliances. Magpapasko pa naman ngayon, nasira ang inyong TV, nasira ang inyong refrigerator and everything. Dahil sa na-compromise ang utak ng putang inang Marcos Jr. dahil bata pa lang siya, sunog na ang kanyang utak. Diba? So yan ang isipin ninyo. Ang mga dilawan, okay? Ulitin natin, pangalan nito, Rowena Guanzon, di ba?
Yan, patuloy na nagsasabing ngiwi-ngiwi, bangag, adik. Si Dicky Coseteng at iba pa na kilala si Marcos Jr. sa lipunan ng mga adiktos. Kaya wala ng credibility. Kahit sa mga comment section, ang nagko-comment lang sa kanya ay kanya mga trolls at ang nagpapabango sa kanya yung mga ulol at mga bangag din yung mga tao at ang mga bayarang mainstream media. Kaya wala ng kredibilidad ang isang adictus benedictus. Kaya patuloy na nanggigipit sa inyo. Dahil ang korupsyon nila abot hanggang langit at impyerno. Yan ang pakaisipin ninyo na ang buhay ninyo ngayon ay nasasadlak kayo sa karimlan. Nasasadlak kayo sa panggigipit ng mga demonyong ito. Wala na pong credibility ang Marcos Jr. Recently, okay? I don't know, dahil busy tayo dito sa si Lisa Tanas tignan natin dito. May inabot na cheque doon sa patay ko yung cellphone ko, nahack na ba? Alright. Bago natin tignan ko anong sinabi na press ko ni Inday Sara na pinutol nila during the time. Ito. Okay. Ito. Tulad nito. Ano ba itong na to? Ito, si Win-Win. Gustong iniaabot niya. Si Jojo yata. Aba, parang ayaw hawakan na. Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Ayan, tapos nung iniaabot niya, makita natin, aba, parang ayaw hawakan na. Kaya ang ginawa niya, binitawan niya. Binitawan. Alright. Tapos nung iniaabot. Nakita nyo? Diyan pa lang nagpapakita. Okay, nagpapakita na may something sa utak ni Lisa Tanas dahil nasusunog na rin siya ng pulburon. Revelasyon yan, expose yan ni Cathy Binag na inabutan, inalok siya ni Lisa Tanas sa loob mismo ng bahay nila ng pulburon ng ipinagbabawal na gamot. Walang matinong babae o tao, elementarya man ang natapos mo, na nagbibigay percent ka ng cheque-cheque doon, na nagpapanggap ka na ganyan-ganyan, tapos ganon yung itsura niya. That's very dugyot New Yorker. Very palakang kokak, sabi nga ninyo. Diba? Sabi ni Net, I am Filipino for nothing. Sabi niya guys. Now, ang usapin dito ang pagiging adik ng First Lady Bartek Bangag, mga palangga. Ang korupsyon nila ni Marcos Jr., mga kababayan. Okay? Ang korupsyon ni Marcos Jr. ng Tambaluslos, lahat ng sangay ng gobyerno ay talamak ang korupsyon. Kaya kailangan ninyong manindigan dahil ang gobyerno ninyo, dahil sa sobrang adik, wala na po siyang compassion, empathy, wala na siyang puso, heartless, wala na siyang pakialam dahil inaalaw niya dahil sa bartik na ang utak nila, may napususunog na. Okay? Nasisira na ng ipinagbabawal na white powdery substance, mga palangga. Ito yung impact sa inyo. Kaya ngayon, yung korupsyon ay talamak, wala silang pakialam, bribery, blackmailing, kung ano-ano pa ang ginagawa ng mga hayop na to. At ito namang mga kakarampot lang naman yung nasa AFP na yan, si Browner na yan Napatuloy, kaya nga nilagay ni Bangag yan dyan si Browner, kasi hindi yan babaliktad. Dahil saganang-sagana, si Browner, sagana yan sa pera ng bayan. And I hope you, junior officers, generals sa matitino, huwag kayong manindigan. Okay? I hope huwag kayong manindigan. Pagpatuloy nyo lang na suportahan yung bangag na administrasyon na yan. Pero kung wala kayong pagmamahal sa bayan, huwag kayong manindigan, ipagpatuloy nyo lang yan. Pero kung may pagmamahal kayo sa bayan, panindigan ninyo na dapat dinadampot na, kinukulong na yung putang inang Marcos Jr. na yan, sa kanyang pagiging addictus benedictus, tanggalin nyo na yung hinayupak na yan dahil addict. Diba? Ano ang government dapat? Nagsasabi, mga bata, huwag kayo magdroga-droga. Tangina, to the highest exponential power ang hypocrisy ng gobyerno ni Bangag dahil sila mismo ay nag-orgy, nagtsutsuktsaka, nagsisinghot
sa Malacanang. Mismo ang kanilang mga gabinete, mismo binanggit at kilala sa Davao ayon kay Cathy Binag, ayon kay Pangulong Duterte, na si Special Assistant to the President Anton Lagdameo ay sumisinghot at dumudugo na ang ilong. Yan ay usaping panglipunan, pang-Pilipino, labas dyan si Inday Sara. Kung ayaw nyo sa kanya, fine. Ang issue dito, gusto nyo ba na manatili si Lagdameo, si Bangag at iba pang mga adiktos benedictos, si Lisa, diyan sa pwestong ini-enjoy niya, na nakikita nyo naman kung gaano kahayop siya sa harap ng camera. How much more kung walang camera yan? Nagsisigaw-sigaw yan. Kaya may PSG na nagurgur dahil sinigawan niya, dahil nahuli silang nag-orgy. Diba? Kung yan ang gusto ninyo na magpatuloy, paulit-ulit tayo, hindi ako magsasawa kahit napapaos na tayo dito. Yung ginagawa ng presidenteng ito, siya ang threat sa inyong mga anak. Dahil walang aksyon sa mga malalaking nahuhuli, o actually wala nga nahuhuli, di ba? Na mga illegal o nagpapasok ng droga dahil sila mismo ang mafia sa gobyernong ito. Kaya no wonder gustong ipagurgur si Marlica, nag-guard ng 3 assassins, may bounty ang ulo ni Marlica, may 4 proxy cases, 1 dismissed, 3 remaining sa Pilipinas, may mga tanim kaso and everything. Kaya ganito, sanay na sanay ang butang inang gobyernong ito sa pagtanim ng kung ano-anong mga kaso, pagtanim ng mga realista doon na pinick up naman ng mainstream media. They're destined to do that. Ang destinasyon nila sa EDSA, pagpunta doon, hindi para i-cover actually na, para yung awareness sa taong bayan, na merong nagsispeak up. Ang target talaga ng mainstream doon, maghanap ng interview at ito ay tanim ng Marcos Bangag administration. Na kunwari, sige sabihin mo, umamin ka na binayaran ka ng 200, ang pangako daw 300, ang sabi sa balita, pinangakuan daw ng 500 pesos for 3 days. Kahit sinong mahirap, walang papatos dyan. 3 days, 500 pesos. Magkano lang yun? 175 a day. O 170 something. Di ba? Sinong siraulo? Okay? Ang pupunta dyan, dahil sa 100 plus, galing pa kung saan sila. Nakakita ninyo yung mga nagsalita doon, yung yung pumasok sa ating StreamYard na nakaraan, 8 hours pa lang grabe, hindi ko kaya rin, magkakasakit ako ngayon, paus pa ako, backlog na talaga ako, hindi ko nagawa yung mga dapat kong gawin. But anyway, mas importante sa akin to ang laban ninyo. Dahil sabi ko nga, doon sa mga kung napanood nyo po yung 2 8 hours vlog natin, na ang dami kong pinapapasok na palangga, na sinasabi, Maharlika, dahil sa'yo, ibinoto namin si Bangag. Nabudol kami na akala namin totoo na magbabago ang Pilipinas. Kaya, di ba, ano sabi ko sa inyo? Noon napupuyat ako kay Bangag sa kakampaign. For the first time sa history ng YouTube or vlog ko dito, mga kababayan, nakita nyo ba ako nagbablog ng 3 hours siguro in the past, isang beses o 4 hours? Hindi. Di ba? Dahil mas maraming importanteng gawain dito sa Amerika na pwede mong pagkakitaan ng dollars kaysa mag-rat ka dito sa social media. Pero ginawa kong mag 7-8 hours para mas makita ng taong bayan yung mga boses. Okay, marinig ang boses ng mga tao doon sa EDSA. Ngayon, dinidiscredit nila. Tinatamnan kayo. Kaya panawagan ko sa mga vloggers, bantayan, pulis nyo, mag-acting pulis kayo dyan. Kapag may dumating na mainstream media, tututukan nyo sila. Sila ang tututukan nyo. Bawat galaw nila, bawat bullet nila, sundan nyo. Kasi they are destined to what? To discredit, to destroy the credibility of these people na nag-start dyan sa EDSA Friday group. Andan sila Maui, J.M. Morales, sila Channel 167, sila Nico, kung sino pang iba. At andyan sila ka Eric,
andyan dumadami na mga supporters, i-discredit kayo. Magaling magtanim ng mga kaso, ng mga kasinungalingan ang bangag na administrasyon na ito. Katulad ng ginagawa nila ngayon kay Sara Duterte, na binabaliktad nila na si Sara Duterte pa ang nag-assault. Diba? Kapag may bangag kang presidente, mga palangga, lahat gagawin nila. Lahat gagawin nilang pambabaliktad, panggagago, panggigipit. Nakita nyo naman yan sa KOJC. Nakita nyo yan sa ginagawa sa akin, paulit-ulit, sa iba pang mga vloggers. Diba? Nakita nyo ang nangingitim na parang, baka matsugi na nga yan si Bangag. Hindi natin alam, baka any moment, malunok niya lahat ng pulburon sa buhay niya. Kaya naman, pag meron kang addictus benedictus na presidente, ibig sabihin, dapat ang taong bayan ay kumilos na. Magtitiwala ka pa ba sa isang adik? Presidente, okay lang yung adik sa kanto eh. Hindi ka nga nagtitiwala dyan eh. Pag nakita mo, parang I remember nung bata ako, no? Ang ano pa lang noon, wala pa yung mga pulburon-pulburon na yan dito sa Pilipinas. Ang alam lang natin yung Mary J. Pag nakakita ako, di ba, ng pula ang mata nung high school ako, umiiwas ako. Lumilis ako ng daan. Kunyari ito yung daan, lilipat ako doon, iniiwasan mo. Bakit ka umiiwas? Kasi alam mo, sa utak mo, sa isip mo, sa puso mo, na kapag ang tao ay nag-addictus benedictus, ay marami siyang pwedeng gawin. Pwede siyang mang-trip, gugurgurin ka, whatever. Hihilain ka, kung ano pa man. Yun ang nasa isip mo kapag ang isang tao ay addict. How much more? Itong presidenteng itong bangag. Kaya ito, tayo hindi nirerespeto. Diba? Binababoy tayo mga Pilipino dahil alam yan ng tao sa buong mundo na si Marcos ay addictus benedictus. Bakit ka mo? Doon sa 4 na kasong binato nila dito sa akin sa Amerika, naka-highlight po doon, kaya ako ginigipit o kinakasuhan dahil ito ay binabanggit ko doon na lagi kong sinasabi sa vlog ko na si Marcos Jr. ay adik, magnanakaw, kawatan, demonyo, smuggler, lahat. So do you think walang samahan kung may Integrated Bar of the Philippines ang Pilipinas, meron din Bar Association ang mga abogado sa US? So definitely nag-uusap-usap yan sila. Siyempre hindi naman sila vlogger na yung Pilipinas pala, yung kanilang palang presidente ay adik, oh. Ito yung mga ebidensya, pinresent ng isang certain Maharlika, 4 cases. Here in the States, naka-highlight na si Lisa ay kidnapper, na nag-kidnap sa Turkey. Si Marcos ay sumisinghot. Naka-ready lahat yan, mga palangga. Ang mga ebidensya sa oras. Well, itong mga 4 na kaso na ito, sinasagutin nga namin yan ng anti-slap, diba? So, sasampalin muna natin sila para hindi na umabot sa hearing o discovery. Now, mga kababayan, sabi ni Harley Bularon, anak ng auntie ko, okay, nawala ka palangga. Okay, dahil mapasok na message. So, sino ang threat? Ang adik o ang hindi adik? Na kahit kahit na tinapyas ang kanyang budget, wala siyang pakialam at gagawin pa rin niya ang trabaho niya as Vice President. Kapag may addictus benedictus kang presidente, mga kababayan, nakasalalay dito ang what? Ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino, ang ekonomiya, ang peace and order and everything. Lahat ng antas o sektor ng ahensya ng gobyerno ay naaapektuhan kasi nawawalan na ng disiplina ang mga tao. Dahil wala naman walang naglilid sa kanila na nasa tamang pag-iisip. Kung napanood niyo yung 8 hours, may mga revelation doon na sa kanilang, na meron doon si Ken na nag-reveal na parang kilala niya sila Lisa Tanas na ako daw ay pinag-uusapan sa Manila Polo Club na ang aking
mga information ay A1. At, kinuwento ni Ken na alam ng mga what do you call it, socialite group sa Pilipinas na si Marcos Jr. ay addict. At totoo na siya ay noong 2012 nakasama doon sa bahay ni Maria. So napag-uusapan ako, sabi ng ating mga random, organic personalities na pumapasok, mga kababayan, sa ating live for 2 days na ginagawa ko yun. Hindi pa ba malinaw sa isipan ng tao na tayo ay sumisemplang ang inyong kabuhayan dahil laganap ang online gaming. Lahat na lang online gaming pinopromote ng mga addict din na iba na mga artista. Ang artistang pumapatol kay Bitter Chocolate. You know who is Bitter Chocolate? Okay? Na pumatol kay Bitter Chocolate, itong si Iguana, at bigla na lang, kawawa naman si what? Bukang Liwayway. Alright? Now, mga kababayan, kung hindi kayo maninindigan at pababayaan ninyo na mayroon kayong bangag na presidente, sa kabila ng nakikita ninyo na hindi naman nag-20 pesos ang bigas per kilo, kundi ang nag-20 pesos ang isang kamatis per peraso, ayon yan sa ating palangga na si JC17. Kung naalala, si JC, hindi pa kita nasasagot, ha? I will text you palangga. But si Bon, ito mga palangga, nakakalungkot na nakakatuwa na during that 8-hour live, may mga Pilipino, may mga kababayan tayong naaantig. So, si Bon, 35 years old, OFW, nagkaroon ng problema sa kanyang asawa na pag-uwi niya. Ayun, kwento ko na, Bon, total na ikwento mo naman to. Kawawa si Bon, 35 years old, binigay niya sa kanya mga case. Hindi ko pa nabasa, Bon, I'm so tired and everything, pero babasahin ko yan. OFW, umuwi ng Pilipinas, minalas dahil yung wife niya, nagkaroon ng ibang jowa, which is police. Tapos caught in the act, nagkaso-kaso si Bon. After 2 hours, binaril si Bon ng riding in tandem. That was 2022 nangyari. Tapos, physically, nakaratay siya sa banig. Bedridden. Naka-diaper, pinakita po yan dun sa 8-hour, pinakita niya sa sarili niya. Awang-awa ako. And we extended, I already, with all your help, mga palangga, I extended help sa kay Bon, at kay JD, nabasa ko ng email mo pero hindi pa lahat. Kasi pagod na pagod talaga. I will help you also with the help of my palangga. And I will do this mahabang vlog after this siguro, nitong pag nawala na yung mga bangag, but not 8 hours. Maybe 2 hours, 3 hours, papapasukin ko kayo. Mamaya po papasok kayo mamaya kasi babalik tayo ng 4 o'clock time. Pero ngayon, wag muna tayo magpapapasok kasi gusto kong tutukan itong issue na ito na patuloy na talagang grabe yung addiction behavior nitong mga hayop na ito. When I say addiction behavior, yung pinapakita nilang mga panggigipit ay pang-addict lamang. At naa-addict sila sa ginagawa nilang paggigipit, mga kababayan. Kaya no wonder, pa-iba-iba ang desisyon ni Bangag. Kaya nga walang disaster preparedness o awareness para i-rescue ang ating mga kababayan nitong mga nakaraang kalamidad. Kasi kapag addictus benedictus ka, pa-iba-iba ang utak mo. Mayroon kang mood swings, depende sa depende sa amats mo. Yan, mga palangga. Sabi ni JC Trililing pala ang director. O, di ba? May pinost tayo doon, nare-share lang natin. Doon sa HUAD committee na yon, na nalaman na back in 2016 ay sinabi na ng AMLAC na peke ang dokumentong pinipresent ni Trillanes against the Dutertes. Sinabi doon kagabi. So ito orchestrated talaga ito ng utang inang Lisang ito. Kung hindi pa kayo, kung natutuwa kayo sa ginagawa ni Lisang mga pagganon-ganon ng Checky, nakikita niyo ang kaputahan ng puki ng inang yan? Yan ba ang abogado? GMRC lang, mga palangga,
Tinuturo yan sa kinder pa lang. The moment, lalo na sa ating mga Pilipino. Number 1 yan, good moral. Diba? Karakter. Hawak ka ng cheque, tapos gaganon siya, oh. Sabi ng hayop niya. Diba yung cheque na ni-receive doon sa mga choir-choir ba yun? Ano sabi ni Lisa? Nagaganon ang puta niya. How much more sa likod ng camera, mga kababayan. Kaya, confirmed, vindicated si Maharlika nung sinabi ni Pangulong Duterte na mayroong PSG na nagurgur. Dahil nga binulyawan ni Lisa yon. Dahil nahuli ng PSG na nagtsutsuk-tsakan silang putang ina ng mga adik sa loob ng Malacanang, tinanggal, sinigawan ang PSG na yon. Wake up, generals! Wake up, men and women in uniform! Wala tayong asahan kay Browner dahil yung putang inang yan, traidor sa bayan. Nandyan dapat yan to protect the Filipino people, to protect the sovereignty, yung mga chuchu-chuchu lagi. Pero sino ang pinag-protektahan niya? Adik na si Marcos Jr. Kitang-kita nyo nung araw ng kagitingan na ang nguso ni Bangag Jr. ay punong-puno ng pulburon. Binigyan pa ng panyo, hindi pa kayo magising para ipunas sa kanyang pulburon. Oh. Now what? Yeah. Good manners and right conduct, sabi ni Fortunato Gigi Reyes. Natutulog ba kayo, PSG? Rebecca Ogata, thank you so much. Sabi ni pala nga, nag-take out na po si Inday Sara. Sinabi na lang, sana sinabi na lang niya sa kanila, kayo na lang humawak ng check kaysa naman binitawan ng di nila alam. Sabi niya, yun na nga eh. Nagsimula siya sa pagdila. Naglabas siya ng video yung tungkol sa pag-change ng mga position doon sa ISAF. Remember that? Yung video na pinakita ko sa inyo na, hi Mel! Happy birthday! Chu-chu-chu! So happy 60th birthday! Anong dulo doon? Million viewers din sa TikTok. Sama-sama tayong maging milyonaryo. At ang video na, hi Louie! Nakasabwat si Lisa Tanas sa pangidnap ng 2 bata. At yung video na sinasabi ni Inday na sinend sa kanya ni Lisa. Alam nyo, yung envelope na sinasabi nung na tinanggal doon sa DepEd na yon, na binigyan daw